Nagpapasalamat kami and we welcome our guests and speaker para dito sa DOST kasi napakalaking bagay po ito sa amin, lalo na we are here having a spiritual sanctuary sa aming lugar. Kaya ang kinuha namin pangalan ay Laudato Si. So it was taken from the Francis. So sana ay talaga namang masunod po yung aming segregation, bilang segregation. Hindi talaga yun. Dapat ang matindi yung disiplina para sa ating sarili kung paano natin natapon. Kasi nagpapasalamat din kami po sa mga dumating dito para magbigay ng liwanag din sa kanila kung ano ba yung ginagawa namin dito sa SBD Farm. And especially, itong seminar talagang kapakahalaga. Kaya, ma'am, sir, sa mga speaker po natin, maraming salamat po for giving us your time and effort and strength para magbigay po sa amin ng 2-day seminar dito sa SBD. Muli po, maraming salamat and we welcome you, all of you here po sa SBD Laudato Si. Thank you, God bless. Ana Marie Daigan from Department of Science and Technology, Cavite. I'm a Senior Science Research Specialist and nag-conduct po kami dito sa SBD Farm sa Waste Analysis and Characterization Study for solid waste categories. And nagpapasalamat po kami sa mainit na pagtanggap at pag-host nitong ating event dito sa SBD Farm. And thank you po sa SBD community for your hospitality dito sa inyong farm and sa masarap na food. And yun po, sana po ay magkaroon pa tayo ng future collaboration and partnership sa mga DOE programs na mabubuo pa natin sa future. Thank you po. Good morning po, Engineer Joven Barcelo from DOST ITDI. So kami po yung mga resource persons po natin ngayon para po dun sa training natin on waste analysis and characterization study. So kababalik-balik lang din po namin dun sa aming dry run activity, so medyo pawis pa, medyo pagod pa po, at medyo amoy basura pa mula po dun sa hinandle namin na basura.
So, yung waste analysis and characterization study po is mahalagang tool siya para alamin po natin gaano ba karami yung waste na na-generate natin, ano ba yung components niya, ilang percent ba yung nabubulok, pwedeng ma-recyclo, yung patapon, tsaka yung mga nakalalaso nating basura. So, mula po dito sa training natin ngayon, itong nakaraang 2 araw na training po natin. So inaasahan po natin na kung may implement po ito dito sa ating community, sa SBD Farm, malalaman natin ilang porsyento po ba ng basura na mula po sa mga guests natin at sa operations din po ng ating community or farm ang pwede pa ba nating i-proseso, i-divert, at kung ilang percent lang ba yung pwede nating itapon. Lalo na doon sa mga nabubulok na basura na pwede pa nating gawin sanang compost or pataba sa lupa. Pati na rin dun sa ating mga recyclables na pwede pa sana nating ibenta sa mga junk shops tsaka sa mga recyclers natin, as well as yung tinatawag nating residuals with potential for recycling na pwede pa nating i-upcycle into different useful products. Para yung matitira na lang, which is yung ating residuals for disposal, ayun na lang talaga yung ipapatapo natin sa ating LGU dito, para dun sa ating mga landfill. So mula dito sa natutunan natin itong 2 araw, maging dun sa ating dry run, malalaman natin gaano ba kalaking porsyento ng basura yung pwede ko pang mapakinabangan. Kasi hindi lahat dapat ng basura ay itatapon mo lang kung saan-saan. Malaking bahagi pa or malaking porsyento yung pwede mong pakinabangan. So sa naging training natin, pati na rin dun sa implementation sana nung conduct ng actual works natin ito sa ating community. So sana malaking tulong din siya para i-improve yung solid waste management dito sa ating community, sa ating farm, as well as dun sa overall na management ng basura natin dito sa ating farm. So mula po dito sa SBD Farm, mula rin po sa DOST ITDI, so maraming salamat po for inviting us para po mag-share ng knowledge tungkol sa proper solid waste management. One